So ngayon mga kababayan, ito na nga. Oo, mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ngayon ay Ma'am Virginia Domingo and kay Cory Montanes. Sila po. Patungkol po ito mga kababayan no, sa kay Boying Rimulya dahil po mga kababayan kung naalala nyo po, kahapon po ay supina po ng Kamara no, or ng committee ng Congress sa mini trial ng impeachment ni Sara, itong salin ni Sara. So, pinasupina po ang ombudsman para mailabas itong salin. So, ngayon mga kababayan, eto na nga, ready na si Boying. Siyempre, noon pa to hintay ni Boying mga kababayan. At alam niyo naman po, no, lalong-lalo na, ilang beses dito si Trillanes mga kababayan nag-file ng complaint. No? Unang complaint nga ni Trillanes dito ay nawala, no? Tapos nag-file siya ulit pangalawa, tapos may pangatlong file pa na may kasama siya. Kay Ma'am Maria Santos, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po sa Pabuhay na Mano and kay Ma'am Miriam Suzuki. Ayan. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Eto na. Laka. Patay ka diya mga kababayan. Eto na nga sa Sara. Mga kababayan, sasakit po talaga ang ulo ni Sara dito mga kababayan. Kasi hindi naman niya to pwedeng takutin si Boying. Alam niyo naman to nung pumasok ito pagka-ombudsman, 'di ba, pinag-initan nga nila, no? Sunod-sunod itong kaso ni Boying para lang hindi mapasok ito sa ombudsman. Kasi kinakatakutan nga nila itong si Boying. Kasi nga kapag wala na si Martires sa ombudsman at si Boying ang pumasok, talagang patay talaga sila. Sabi nga ni Amy Marcos mga kababayan na planado na daw talaga itong si Boying gawing ombudsman kasi nga daw ipakulong nga daw si Sara. Malayo lang ang 2027, ipapakulong nga daw si Sara sa pamamagitan ni Boying. So, ngayon mga kababayan, ito po, no, meron akong ipapanood po sa inyo na mismong galing po ito sa balita, mga kababayan, na ang ombudsman susunod sa hiling na sabina ng House panel sa salin ni Sara. Nako, eto na mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo, hindi ko masyadong iharap ha kasi makapiright tayo. Ulitin ko po mga kababayan, ABS-CBN po ito, no? Nako po. Ay, wait lang mga kababayan, no? Bukod sa ABS-CBN, ito muna sa UNTV tayo kasi mas maganda tong UNTV, hindi hindi nang ka-copyright Ang ABS-CBN kasi nang bablock ng video sorry ha, ABS-CBN na. So, eto po mga kababayan, pakinggan po natin na. Evan, kailan pwedeng maisumite ng ombudsman ang mga salin na ito sa Kamara? Mamarian Tomasilo po. Ang Beverly Parujino. Anytime ay ready ang Office of the Ombudsman na ibigay ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Patay! Nakamonitor ang Office of the Ombudsman sa isinasagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, pinasabina ng House Justice Panel ang Office of the Ombudsman upang i-release ang SALNs ng Vice Presidente. Tiniyak naman ng Ombudsman na magko-comply sila dito, lalo na at isa sa unang mandato ni Ombudsman Rimulya nang siya ay maluklok sa pwesto ay isa publiko ang SALN ng mga public officials. Nako, ito nga mga kababayan, isa yan sa wish, no, or pangako ni Rimulya na kapag siya ang naging ombudsman ay unahin niya talaga buksan ang SALN. Nako, sabi pa nga niya nung una yan mga kababayan, alam niyo naman po no, na yan ang mga pinapangako ni Boying noon. Na kapag siya ang maupo bilang ombudsman ay talagang itong mga SALN ay maglabasan talaga ito. Nako po, patay ka diha. Ala, ito na mga kababayan. Alaka. Yakult everyday. Everyday okay. O, diba? Ayan, sabi ni Sir Ricardo Lopez. Sir Kent, may isang political vlogger ang nagbalita na hindi raw pumayag ang AMLAC ilabas ang dokumento ni Lustay. Hayaan mo yan sila, sir. Ganyan naman talaga mga DDS na uuna sa balita. Wala pang ang balita, nauna na sila. Tapos ending fake news. Continue. At gawing mas accessible sa publiko. Hello! It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas.
Ala, ngumingiti na si ng Boyong. Kamara na makita ang financial status ni VP Duterte mula noong alkalde pa lamang siya ng Davao City hanggang sa maluklok sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ito ay ang mga taong 2007 hanggang 2013, Ala. 2016 hanggang 2022 at ang mga taon mula 2022 hanggang 2025. Ala. Ayon sa Ombudsman, madali nilang mabibigay ang mga dokumentong ito kahit pa ang mga SALN noong Davao City Mayor pa si VP Sara dahil hindi mahirap i-endorse ang request o subpoena sa kanilang area office sa Mindanao. Ala. We have streamlined the processes for all SALENs. Kaya po, pag mag-request po ang kung sino man, mabilis po talaga ang proseso niya. Samantala, pagdating naman sa mga reklamong kinakaharap ni VP Sara sa Ombudsman, ayon sa anti-graft body, consolidated na ang mga reklamong naglalaman ng magkakaparehong facts at maingat na isinasa ilalim sa fact-finding investigations. Nako! Matatanda ang sinampahan ng plunder at graft complaints si Vice President Duterte ng Dami Civil kaso, no? Society Group at ni dating Senator Antonio Trillanes IV Ala! sa Ombudsman kung saan ilan sa mga reklamo o ang mga aligasyon sa loob ng reklamo ay ang umano'y maanumalyang paggasta ng confidential fund. Ala, Sara, patay ka diha! Mga DDS, kaya pa ba? Kasi itong mga DDS ngayon, mga kababayan, hindi kasi nila matanggap na si Sara ngayon ay pinipiga. Sinasala, pinipiga. Ngayon mga kababayan, ang ginawa nitong mga DDS, ang lagi nilang tirada dito ay itong mga kababayan, gasolina. Akala mo naman may mga sasakyan. Oo, yan ang lagi inuna-una nyo pa yung impeachment. Samantalang uubusan tayo ng gasolina. Yung mga nagre-react na ubusan ng gasolina, akala mo naman may sasakyan. Wala nga maskin motor. Si Sara nga hindi nagreklamo eh. Bakit? Siyempre, may pera ng taong bayan, di ba? Nagpo-problema ba si Sara sa gastusin niya sa gasolina niya? Kahit nga tag 1,000 ang bawat litro ng gasolina, wala namang problema yan. Kaya may budget yan eh. Di ba? Aga wala pang natatanggap na subpoena ang ombudsman mula sa Kamara, ngunit anila kahit simpleng hiling na makita ang mga SALN ay kaya nilang pagbigyan, lalo na at public documents naman ang mga impormasyong ito. Ang ombudsman ang repository ng SALNs ng presidente, vice-presidente, chairpersons at commissioners ng constitutional bodies. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Aga. Ala, yan na nga. Diyos ko, Sara. Tanong ko lang, mga DDS. Ano na naman ang idadahilan nyo dito pag may ilabas na naman si Buying, sasabihin nyo na naman maleta. Hindi kasi bumenta yung maleta nila sa 18 Marines. Asaan yung 18 Marines ngayon? Asaan na? Asaan na ang 18 Marines? Nako, Diyos mio Marimar. Bumili ka na ba ng gasolina, Ken? Paubos na daw. Nako, hayaan nyo maubos yung gasolina. Diyos mio Marimar. Pagod. Asaan man po ako pupunta? Andito lang naman ako sa bahay, nagtatanim ng kamatis. Nako, eto na nga. Paubos na daw ang gasolina. Huwag po kayo maniwala, mga kababayan, paubos gasolina. May kakadating nga lang na 700,000 barrels eh. Paubos na ang which is totoo naman talaga, paubos na ang gasolina, mga kababayan, pero sa Davao. Nako, patay kayo diha. Kent, nang iinis ka ng mga DDS, pero pag may mag-comment na DDS, ni-remove mo. Natural, alangan man hindi ko i-remove, diba? Kasi bakit hindi ko i-remove? Ni-remove ko, pero nanonood pa rin yan, diba? Tingnan mo, galing ka kanina kay Mia Sarap, tapos ngayon, nandito ka naman kay Doc Romero, diba? Ayan na naman, bakit? May karapatan akong i-remove channel ko to diba? Ganon talaga, mga kababayan, Diyos ko. Buti nga, kahit ni-remove ko kayo, binasa ko muna sa ibang channel ng mga DDS vlogger nga dyan, hindi lang i-remove, binablock pa. Diba? Nako, eto na nga. Diba? Ken, bakit di ka nagpakulay ng blue na bahay? Blue na bahay namin. Bakit? Ano daw? Ma'am, di ko maintindihan. Si Cynthia Villar daw namimili ng gas station. Lol, pagkakitaan. Naku, hayaan mo yan sila, mga buang yan. Ilocana Garod, hilupuan kay Sir Henry. Ayan. Ken, totoong taga Davao ka at totoong bilyonaryo ang mga Duterte. Utot nila.
Sa totoo lang, hindi natin malalaman bilyonaryo sila pero meron talaga silang pera. Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? 150 million bayad kay Koopman a month. Isang taon na si Digong dun, bilyon na. Oh, ibig sabihin, bilyonaryo nga sila. Diba? So ngayon mga kababayan, pakinggan pa natin ulit, no? Ito, meron pang isa, mga kababayan, itong si Buying na sinabi niya na paiinitin niya. Ano daw? Sunlight. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Oh. Ano daw? Ano daw? Ano? Ah. Marami yan. Maraming susunod yan. Ala. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mag-uwi. Ayan ha. Ano daw? Sunlight. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Oh, hala, Sara! Hala ka, Sara! Maraming susunod yan! Ngayong tag-init, iinit! Hala, patay ka niya! Oh, rinig ka, Sara? Narinig mo? Narinig mo, Sara? Napakahalaga po niyan. Hala ka, Sara! Ngayon ko lang ho nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban. Oh! Ang batas. Alo? Pagdating dyan. Ala. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA Ayan, tungkol amlak. sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Ayan, amlak. Sapagkat alam niyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, Aha. kundi yung mga violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Ayan Kasi na. ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? Ah. And they are the necessary office, the office that gives us the most information. Nako. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Ayan Hindi na. nila pwedeng blankohin Tama. ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Ayan na. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Oh, ayan na. Oh, amlak, di ba? Ayaw niyong ilabas yung ano ni Sara? Patay kay diha. Nako, ombudsman versus amlak to. Amlak po ay ngayon napapansin kung gaano yung ginagawa ng trabaho nila. Pero for the past few years, tahimik. Parang kapag walang issue, tahimik lang sila. Yun nga yung problema eh. Baka naman yung attitude ng iba dyan ay gusto nilang magkaroon pa rin ng mga kaibigan sa banking industry para doon sila lumipat pag wala na sila sa AMLA. Yung po yung isang problema sa conflict of interest natin eh. Aha. Na dapat bawal po yan. Huwag na silang magpa-empleyo sa mga bangko pagkatapos. Kasi nga, conflict of interest yan. Ayan na. Ano na? Amlak. Sara Pamor. Ayan. O, diba? Taga-amlak pala. O, itong mga taga-amlak, mga bobo pala to eh. Mga DDS pala to eh. Diba? Nako. Patay ka diya, lustay. Sabi ko sa'yo eh. Ayan. Si Arami, bakit maawa siya dito sa actually mga kababayan ito pangalanan ko si Doc Romero, si Arami, si Mia Sarap, isang account lang yan. Trolls yan ni Sara. Bayad ni Sara yan. Kaya nga pag i-block ko yung isa, may another isa, i-block ko yung isa, may isa na naman. Hindi ko naman blinak, no, tinime out ko lang. Siyempre dagdag views din yan. No? Ngayon mga kababayan, mga DDS, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kasi mga kababayan, kahit magpalit-palit yan sila ng account dyan, na i-comment dito sa ating live, nakikita ko po kasi kung sino yung nila main account, nakikita ko dito sa live. Hindi nakikita ninyo pero kami ditong mga nagla-live, yung owner ng channel, nakikita namin kung ano yung pinaka main account nila kasi mag-change name, lalabas yan dito eh. Mia Sarap change name to Doc Romero. Tapos i-time out ko, Doc Romero and Mia Sarap change to Arma Arani. Ayan, gaganon yan eh, di ba, mga kababayan. Lalabas kasi, kaya nalalaman ko na trolls, di ba? Kaya ngayon mga kababayan, ayun na nga ang sabi ni Buying. Nako, patay ka diya, Sara. Halaka. Ken, paano mag-block sa YouTube? Ma'am Ashley Kate, hindi ka po makapag-block. Ako lang po ang makakapag-block. Continue. Parang yan eh. Parang, sabihin natin, isang opisyal ng cabinet papasok sa kumpanya. Oy, maraming salamat at kay happy birthday kay ni Risa Antonio. Ayan. Happy birthday sa iyo and hope more birthdays to come in your life. Good health, success and blessings. No? Wag kang gumaya sa mga DDS, mga walang pera. Ayan, happy birthday. Na kanyang pinakikialaman nung araw. Ganun po Nako. yan. Dapat wag sila ganun. Hindi mo dapat nila ginagawa yun. Ayan na. Sir Evan Alvarez po from UNTV
Meron po bang updates from flood control cases na hinahawakan po natin na pwede nyo pong i-share sa ngayon? Meron po ba tayong... Hello po, Sniper! Ang Tuloy-tuloy titingin- lang yan. Araw-araw nandito kami, araw-araw. Kinakausap namin yung mga kailangan kausapin. Nag-case meeting kami. Every day, not every working day. Minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi, kagaya niyan, kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na, bago namin sabihin sa inyo. Ganito kasi mga kababayan. Sa mga nagtatanong kasi, bakit wala pa rin nakulong dyan sa flood control? Mga kababayan, ulitin ko ha. Sino po bang mang-aresto na sabihin mong ikukulong? Sino po bang ma-aresto na sabihin mong arestuhin? Hindi makapagtago pa yan. Diba? Oh, happy birthday po sa iyo. Ma'am no, at dito kay Partners, no? Battalion Vlog. Ayan. So, yun po, sunod mga kababayan. Yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Ma'am Arlene Villamor, natutunan salamat tayo, po. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Kaya hindi nyo na ako makukunan ng ngayong mga impormasyon. O, diba? O, sa ganong sinabi ni Boying mga kababayan, ayaw na niya magsalita, no? Ayaw na niyang magbigay ng ganyang mga tips, no, or clue. Kasi ending, siya kasi ang hinahanapan. Siya kasi yung hinahabol. Katulad nun, sabi niya, may warrant si Bato. Nung sinabi niyang may warrant si Bato, ngayon siya yung sinisi kung bakit si Bato hindi pumasok. Dahil sabi niya may warrant. Kaya ngayon mga kababayan, kung sakali man na may mga ganyang senaryo na may aarestuhin or huhulihin, hindi na siya magsasalita. Tsaka na lang niya sabihin kapag naaresto na. Much better, maganda kasi yun mga kababayan. Kasi kung ako po talaga ang tatanungin, no, like po tayo mga kababayan, like po. Kung ako po kasi ang tatanungin, much better kasi yung tsaka mo na i-announce or mag-press con kung naaresto na. Kasi pag sinabi mong bukas aarestuhin na, bukas gaganituhin na, makapaghanda yan, tatakas yan eh. Diba? Mga kababayan, tatakas kasi. Di ba? Dapat talaga wag muna sabihin. Di ba, si Ron Reyes? Kasi kapag sinabi mo yan ngayon, makakatakas. Kaya nga, tsaka muna sabihin pag andyan nakatabi na. Parang si Isko ba? Pag sinabi ni Isko Moreno na, arestuhin natin yan. Tapos tahimik na. After ilang araw, eto na, yung naaresto na, yung kung naalala ninyo, sabi ni Isko, naalala ninyo. Yung mga gumawa ng katarantaduhan, bawal yan dito sa ating lungsod. Lalong-lalo na pag nasa Gidli. Kita nyo naman. Andito na. Ito, i-presenta natin. Di ba? Ganun agad. Kasi nga, mga kababayan, kapag sinabi mong ganyan, di ba? Siya agad, mga kababayan, ang sisihin. Much better na tsaka mo na i-press con nung nandoon na. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, yun ang sabi ni Boying na sabi ko nga sa inyo ayan na tayo, Sara, kaya pa ba? Tama. Magbibigay kasi siya ng idea para tumakas. Ang huhulihin dapat surprise. Diba, Ma'am Vivian Di Vera? Oy, comedian vlog, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Kung naalala ninyo, katulad kay Atong Ang, di ba si Atong Ang ay nakataka, si Bato nagtatago. Mahihirapan na silang arestuhin yan. Di ba? Kaya ganun ang mas magandang gawin. Kung Continue. hindi rin naman tatagos sa katotohanan. Pero may inaabangan po ba tayo? Na Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Nako. Sir, bago mag-uwi, Ayan ano daw doon? Sunlight. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Ayan na. Kita ninyo ha. Ayun. Binulungan siya. Binulungan siya ni Clavano kasi naku, si Boying madudulas na naman. Ngayong tag-init daw, iinit. Sabi nga ni Clavano, standby. Kasi baka madulas na naman eh. Nako mga kababayan, baka madulas na naman kasi. Kaya standby daw muna, sabi ni Nico, Clavano. Nico ba yung pangalan yan? Yung spokesperson niya? Ayan, kinausap na siya ni Nico. Wag mo na padalos-dalos. Ayan, kinausap siya. Wag mo na ganyan, ombudsman. Baka magkamali tayo. Wag mo na. Diba?
Diba? Kinausap siya, mga kababayan. Yun ba yung umalis siya? Oo, Ma'am Maria Pipalisok. Di ba? Pina-standby muna kasi magkamali ka na naman yan. Nako, Buying. Nako. Di ba? Di ba? Tawang-tawa na siya. Sabi niya, ganun ba? Yan yun, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, nakaka-excite. Iinit nga daw yung tag-init. Okay na yun eh. Okay na yun. Basta abangan ninyo. Iinit itong tag-init. Tapos bigla na naman yung may isusunod. Nako. Ay, Ma'am Marites Musne, salamat po. No, sa yung pagpa-member dito sa ating YouTube channel. Thank you so much po. Ito, continue natin Bilang Office of the Ombudsman, bilang Ombudsman, tungkulin namin na kampanan, ito mga hinihingi sa ating tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas, na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang impeachable official. ranking official ng government. Ibibigay ng Office of the Ombudsman ang mga impormasyon po pwedeng magamit sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte kung hihilingin ng House of Representatives. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, magko-comply sila sa sabina ng Kamara na ibigay nila ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o mga salin ng bise simula ng alkalde pa lamang ito ng Davao City.